Ayos na ba? Good morning guys! Another day, another trade. So ayun na nga, yung weekly analysis natin kagabi tungkol kay gold, kanina lumipad na siya. So umakyat na po siya doon sa in-expect nating level na 4,400. Actually, na-late lang ako ng gising kaya hindi ko nakita agad or nag-take ng entry. Pero okay lang yon kasi sa market, halos araw-araw naman or every other day meron naman talaga opportunity, okay? So kailangan mo lang mag-antay. So siguro kung nakita ko rin yung kanina, yung setup na yun na lumipad, possible na hindi rin ako makakapag-entry kasi hindi siya bumaba doon sa fair value gap, 'di ba? Doon sa 1 hour time frame, napakaraming fair value gap doon na naiiwan pero hindi niya na binalikan. Pero let's see, baka tomorrow or within this week mabalikan niya yun at makapag-take tayo ng another entry. So may mga opportunity ako nakita doon kanina sa Euro USD and JBP USD. So nag-aantay lang ako ng confirmation and then let's see, magte-take tayo ng trade. Okay? So bababa muna tayo ngayon sa coffee shop sa baba and then samahan nyo ako. May share ako sa inyong tips baka makatulong sa trading journey nyo. Let's go! So yun guys, nandito tayo ngayon sa coffee shop. So nung lumuwas ako ng Manila, that was 2010. Ito yung first coffee shop na napasukan ko na medyo pricey. Siyempre wala pa akong trabaho noon. Pero ngayon dahil nagtitrade na tayo, 'di ba? Okay, so hindi siya masyadong matao. Hello guys, welcome sa ating channel. So pag-uusapan natin ngayon, ito yung mga common question na madalas tinatanong dito sa forex trading. Ilang currency pairs ba talaga ang kailangan kong i-trade dito sa forex trading para maging profitable tayo? For the past 3 years, actually sobrang daming currency pairs ang tinitrade ko everyday. Alam mo kung bakit? Kasi gusto ko yung wala akong ma-miss na setup every day. Ayaw ko yung magantay ako ng setup. Gusto kong tignan lahat ng currency pairs, lahat ng major pairs, tapos lahat ng JBP pairs. Ayan, madalas kong tinitignan. So, anong nangyari? First year, second year, imbis na maging profitable ako, nalulos ako, lalo ako natatalo. Okay, bakit? Kasi syempre, yung mga currency pairs na yan, although na correlated yan sa isa't isa, may mga kanya-kanyang movement yan, okay? So, minsan may news si JBP, minsan may news si Yen, or minsan may news, high impact news si US dollar, di ba? So, kumbaga kahit correlated siya, magkakaiba pa rin. So, minsan, natatalo ako, right? And then, in the third year, ganun din. Kay konti ko yung currency pairs, actually yung currency pairs na tinitrade ko before siguro sa major pairs 5-9 plus sa JBP pairs na halos 6. So Euro JBP, JBP JPY, tapos JBP EUT, JBP NCD, tapos JBP CAD at saka JBP CHF, alright? So ngayon pagdating ng third year, binawasan ko 'yon, okay? So instead nasa 10 to 15, ginawa ko na lang hanggang 10, alright? Pero parang ganun pa rin, halos nalulos ako. Yun, buti na lang nagbukas ng ilaw. Okay?
nalulos pa rin. Buti na lang, pagdating ng fourth year, this year, 2025, doon ko na na-realize na actually grabe, nagsa-search ako sa YouTube kung ilang currency pairs ba talaga yung kailangan kong i-trade para maging profitable. So, mostly ng advice doon sa Google, sa Reddit, or sa may YouTube is 1 to 2 currency pairs lang. So, nung una, medyo skeptical ako sa ganyan kasi yun nga, medyo may pagka-greedy ako. Gusto ko yung parang bawat araw, right? Bawat araw is may tinitrade ako. And then, buti na lang this year na nakita ko, na-realize ko na oo nga no, kung lahat na lang ng currency pairs tinitignan ko, kumbaga yung diskarte ko nasisira. Pangalawa, pati yung criteria ko, yung rules ko, yung patience ko, yung discipline ko nawawala. Okay? So ang ginawa ko, dahil na-refine ko na yung strategy ko, from 10, ngayon bumaba na siya ng tinitingnan ko na lang ngayon is 3 pairs to 5 pairs. Pero sa 3 pairs to 5 pairs na yan, kapag may nakita ko magandang setup sa dalawang pair, hindi na ako nagtitrade doon sa iba pang pairs. Kumbaga, mas lessen, mas profitable pala talaga. Alam mo kung bakit? Kasi kapag na-master mo na yung strategy mo, okay, marirealize mo or along the way magsising in sa'yo na may sinusundan kang pattern or blueprint. Okay? Lalo na yung gold. So, halimbawa, pag ang gold bullish, so base strategy mo, nag-take ka ng entry and then na-loss. So, pag na-loss, tinitest mo pa lang yung market kung pag-entry mo is papabor siya dun sa setup mo. Okay? So, ang ginagawa ko, dahil nasusundan ko na yung blueprint ng isang currency pair, lalong-lalo na yung gold, halos everyday nagbibigay talaga siya ng opportunity or ng setup. So once na nag-fail yung entry ko una, mag-aantay lang ako ng panibagong entry, makakabawi na ako doon. Okay? Na dati hindi ko kayang gawin yon. Bakit? Ang dami ko kasing currency pairs na tinitignan. So imaginein mo more than 10 to 15. So a-analyze ko ang isa't isa, medyo nakaka-stress, nakaka-toxic. Unlike ngayon, this year nung nag-trade na lang ako ng at least 5 pairs. Actually, mas maganda kung 1 to 2 pairs lang talaga. Kasi bakit? Nasusundan mo talaga yung bawat galaw niya. Though, itong 5 pairs na to, ayan, yung gold, yung Euro USD, JBP USD, and AUD USD, medyo gamay ko na talaga yung galaw nito or yung blueprint niya or yung footprint niya. So halos magka-correlated talaga to, pero paliban kay gold, matindi talaga yung galaw. And then ano yung panglima, dinagdag ko ngayon sa asset ko or dun sa watchlist ko yung BTC. So yung BTC, medyo nasusundan ko na rin kasi yung strategy na ginagamit ko na supply and demand at saka SMC na may halong SMC is halos applicable naman siya doon sa mga currency pairs na tinitrade ko ngayon. So last November 9, nag-meeting kami. Meeting na naman kami. So last November 9, sabi ko doon sa kasama ko na nagtitrade, sabi ko, brother, bababa talaga tong BTC na to. It's either 80 to or 90 to 80. So bumaba nga siya. So possible na bababa pa yan. Pero let's see kung possible this month or next month is bumelo na naman yan. So syempre, hindi talaga natin control yung market, lalo na yung mga malalaking banks or 'di ba, yung mga Federal Reserves, mga central banks, yung mga hedge funds. So kontrolado talaga nila yung market at nakikita nila ng live yung mga liquidity. Okay? So anyway, balik tayo doon sa currency pairs, kung ilang currency pairs talaga yung kailangan mo i-trade. So guys, kung gusto mo talaga maging profitable dito, lalong-lalo na kung bago ka pa lang, focus ka muna sa at least 1 to 2 pairs. It's either Euro USD or JBP USD or gold. Okay, guys, magagamay mo yung galaw ng bawat market kapag tinutukan mo yung 1 to 2 pairs lang. Kasi alam mo bakit, doon nga base sa setup mo, kapag nakita mo nag-fail siya, makakapag-antay ka ulit ng another entry confirmations para makapag-entry ka ulit. Nagagamay mo na along the way. So ngayon, kung bago ka pa lang, the best advice kung ilang currency pairs is mag-focus ka muna sa at least 1 to 2 pairs maximum na yan. And then, halos everyday magbibigay yan ng entry opportunity sa'yo, okay? So, wag lahat kasi kapag lahat, mahihirapan ka. Hopefully, merong nakuha kang idea dito na mag-focus ka muna sa few pairs
And then, in the long run, kapag master mo na, saka ka na magdagdag ng another pairs. Okay? Kita-kits ulit tayo sa next na video. Let's go!